Isang police dog ang tumahol sa isang abandonadong tahanan hanggang sa isang pulis ang nagdesisyong pumasok. Isang tipikal na umaga ng Taglagas noon sa isang maliit na bayan kung saan napalipat ang pulis na si Roger. Mas magaan na pakiramdam niya dito dahil sa mas maliwalas na lugar at masarap na simoy ng hangin, malayo sa magugulong syudad na kanyang napagdaanan. Madalas siyang maglakad noon kasama si Siberius, ang kanyang makisig at nakakamanghang husky, at ang siyang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Silang dalawa ay naglalakad lamang ng masaya sa kalsada, dinadama ang pagkasariwa ng araw sa umaga at ang lubos na katahimikan ng paligid sa bawat puno naman at mga bahay na nadaraanan ni Roger at ng kanyang alaga ay isa sa mga ito ang partikular na kumukuha sa atensyon ni Siberius. Isa itong establishmento na wari mong inabandona na at hindi na natitirhan. Sira ng mga bintana, nagtutuklapang mga pintura at wari mong matagal nang napabayaan. Sa bawat pagkakataon na mapapadaan si Roger doon, ay bigla na lamang nagiging iritable si Siberius at hindi ito inaalisan ng pagtitig. Nagtatahol pa ito ng malakas na para bang may mga bagay itong nararamdaman sa loob na hindi maunawaan ni Roger. Para bang nais ng kanyang alaga na pasukin ang bahay na yun. Paulit-ulit itong nangyari sa bawat araw at ang iniisip lamang ni Roger noon sa una ay marahil natural lamang ito na pagka-interes ng isang aso. Pero na nagtagal ay labis na rin siyang napaisip kung ano ba ang meron sa abandonadong bahay na yon. At ganun na lamang nito kung mapukaw ang atensyon ng kanyang aso. Ano bang problema? Wala namang kahit na doon. Marahang sambit ni Roger sa kanyang alaga para ito pakalmahin. Gayunpaman, gaya ng normal ay hindi pa rin huminto si Siberius sa pagtatahol ng malakas na para bang may nais itong pahiwatig na siya lamang ang nakakaunawa. Ang mga tao naman doon ay sumisilip na lang sa kanya-kanya nilang bintana para matignan ang asong bumubulabog sa kanila. Sinisisi ng lahat ang pulis sa pagdadala ng maingay na aso sa kanilang matiwasay at tahimik na lugar. Sa kabila ng pagpupumilit ng aso ay hindi pa rin hinayaan ni Roger na pasukin lamang nila ng basta ang bahay. Inaya na lamang niya ang kanyang alaga na umalis. Halika na, nakakaistorbo na tayo dito. Wika ni Roger sa kanyang aso matapos siyang sawayin ng isang matandang babaeng taga doon. Sa mga sumunod pang araw ay walang pagbabagong nangyari kahit pa baguhin na ni Roger ang ruta ng kanilang paglalakad. Dito na rin napukaw ng abandonadong bahay ang pagka-interes ng pulis. Nais malaman ni Roger kung ano bang nais gawin ng kanyang aso dito. Nang dahil sa kakaibang kinikilos ni Siberius, ang bahay ay naging ganap na misteryo na nais matuklasan ni Roger. Pagka-uwi sa kanyang tinutuluyan sa ngayon ay naral munang mabuti ni Roger ang kasaysayan ng lugar sa internet pero wala itong importanteng natagpuan. Sinubukan niya ring magpakasibilyan muna at magtanong sa lahat ng matatandang taga doon ng mga bagay na may kinalaman sa bahay. Malamang na maraming nalalaman ang matatagal ng naninirahang mga matatanda doon higit sa mga kabataang henerasyon ng lugar. Ano ang unang maayos na impormasyon ng kanyang nakalap ay nagmula sa isang matandang lalaki na si Mr. Anthony, isang barbero na nagtatrabaho sa iisang lugar sa loob ng isang dekada. Ang bahay na yun ba? Tirahan niya noon ng isang pamilya na hindi mahilig makipaghalubilo sa kanilang paligid. Hindi sila naglalabas. Sa pagkakaalam ko'y noon ay scholar ang ama nila na nagmamayari ng napakaraming libro. Habang nagkakwento ay hindi nalalaman ni Mr. Anthony na pulis na palang kanyang kinakausap kaya siya ay nagpatuloy lamang. Nagkaroon ng matinding sunog ng panahon na yon. May ilang taon na rin ang nakakaraan. Isang trahedya na kumitil sa buhay ng isa sa kanyang mga anak. Pagkatapos nun ay lumisan na sila at hindi na nagpakita pang muli. May mga tao doon na nagsasabing aksidente ang nangyari. Pero kung akong tatanungin, tingin ko ibang dahilan na sadyang hindi ko lang matukoy. Si Roger, matapos magpasalamat sa matanda ay nagpatuloy ng muli sa kanyang misyon. Dito nakilala niya naman ang matandang babae na si Mrs. Celine na madalas maupo sa paborito niyang bench para magpakain ng mga kalapating nagsisilapitan sa kanya sa paligid.
Base sa kanyang natanungan ay maraming nalalaman ng matanda sa kung ano man ang nangyari. Nang matanong ni Roger ang matanda sa kabila ng seryoso nitong naging ekspresyon, ay nagawa namang ikwento at alalahanin ang lahat. Simula nang mawalang pamilya na yan, ay wala nang sinuman ang nagnanais na manirahan sa inabandona nilang tahanan. Ang aking apo ay dating kalaro ng isa sa mga bata ng pamilyang yan na siyang namatay sa sunog. Madalas ikwento sa akin ng aking apo ang kakaibang ingay na naririnig nito noon sa bahay tuwing gabi. Kasabay ng mga aninong tila nagdaraan sa bawat pader ng bahay. Kung ang batang tatanungin ay sasabihin nilang yun ay isang haunted house. Dito ang isang residente na may-ari ng isang bakery sa lugar ang hindi na naiwasang sumali sa usapan. Sa pagkakakwento sa akin ng lola ko, matapos ang sunog ay makakadinig ka ng musika mula sa loob ng bahay. Naniniwala si lola na ang pamilyang dating naninirahan doon ay nagsasagawa ng mga ritual. Gamit ang lahat ng impormasyong kanyang nakalap ay bumuo siya ng sarili niyang konklusyon sa kanyang isip. Ang bahay hindi lamang naabandona, kundi napupuno rin ng misteryo at mala espiritong mga bagay. Sa kabila noon ay hindi naman talaga naniniwala si Roger sa mga bagay na espiritual, na alam niyang malabo namang maging totoo. Kung siya ang tatanungin ay tsak na may lohikal na paliwanag kung bakit ganun na lamang napupukaw ang interes ng kanyang aso na pasukin ang bahay. Bakit naman po hindi na lang nila ipinagiba o pinaayos man lang ang bahay kaysa umalis? Hindi ko alam. Wala naman atang kahit sinong magnanais na manirahan sa isang haunted house. Mas lalong naguluhan si Roger sa kanyang nalaman. Pero isa lamang ang kanyang nasisigurado, na ang bahay na yun ay nagtataglay ng mga sekretong higit pa sa pupwedeng makita o maisip ng lahat, at determinado si Roger na ito ay malaman. Kinagabihan sa kailaliman ng bilog na buwan ay naglakad na si Roger patungo ng abandonadong bahay kasama si Siberius. Tulog ng mga tao at sadyang naging tahimik na ang paligid. Sa puntong tanging ang paghampas ng malamig na hangin sa puno at damuhan ang iyong madidinig na sinabayan ng ingay ng mga kulisap sa paligid. Ang katanungang gumugulo sa isip ni Roger ay nagiging mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Gaya ng inaasahan, si Siberius at nagtatahol na naman ng malakas, na waring nagpupumilit na pumasok sa loob ng bahay. Eto na, papasok na tayo, sige na. Sumuko na rin si Roger dahil sa kanyang sariling pagka-interes na malaman ang katotohanan at dahil na rin sa pag-aalala sa kanyang alaga. Sadyang napabayaan ng bahay at nakakatakot para sa iba, talagang ito'y napaglumaan na ng panahon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nakalas ang collar ni Siberius sa hawak na tali ni Roger, dahilan para mauna na itong pumasok sa loob ng bahay. Sinubukan ni Roger na tawagin ang kanyang aso para huminahon, pero waring hindi siya nito naririnig. Wala na rin siyang nagawa kung hindi ilabas ang kanyang flashlight at marahang lumapit sa bahay. Pagpasok sa sirang gate, papasok sa madamo ng hardin, ay may napansing kakaiba si Roger na naaninag niya sa lupa. Ito ay mga bakas ng paa ng isang tao na kung susuriin niya ay bago pa lamang. Walang diretsong patutunguhan, ang bakas na parang nilakaran ng lugar ng isang taong walang destinasyon sa nais niyang puntahan. Ilang sandali pa, pagkapasok ng bahay ay may nakita na naman siyang hindi inaasahan na nailawan ng kanyang flashlight. Isang maliit na manikang nagkukulang na isang mata. Dito na napagtanto ni Roger na parang may bagay na hindi tama. Ang manika kasing naruroon ay parang hindi naman luma. Kahit na sabihing madumi ito, ay nasisigurado ni Roger na hindi pa ito nagtatagal doon at kamakailan lamang nabili. Maging ang mga kortina sa loob ay para bang kamakailan lamang dinapalitan at naikabit. Nagpatuloy lamang si Roger sa pag-uobserba sa kabila ng labis na katahimikan ng paligid. Hawak ang kanyang baril at flashlight ay naging alerto siya sa lahat ng pwedeng mangyari. Dahil sa liwanag ng flashlight ni Roger, ay nakikita niya ng malinaw ang pagkagulo sa loob ng bahay. Nagkumpul at nagtambakan ng mga luma ng gamit. Ang sahig mismo ay napupuno na ng alikabok, kasabay ng mga dekorasyong nakakatakot ng tingnan. Matapos itong masunog,
Alam ni Roger na delikadong bahay na yon, lalo't wala na talaga ito sa maayos na kalagayan. Hindi na rin naririnig ni Roger ang kanyang aso, kaya't kanya na rin itong tinawag at hinanap. Nang biglang makadinig siya ng isang ingay na dapat ay hindi niya madidinig sa lugar na yon. Ito ay ang pag-iyak ng isang sanggol. Ang ingay ay nagmumula sa itaas na parte ng bahay na agad namang tinungo ni Roger. Sa bawat paghakbang ni Roger, sa nangitim ng hagdan dahil sa sunog ay luminika ng matitinis na ingay na bumabalot sa kanyang paligid. Habang papalapit ng papalapit ay mas lalong nagiging malinaw ang ingay ng sanggol na umiiyak. Napaisip naman si Roger na baka ito isa lamang patibong o sadyang haunted lamang ang bahay gaya ng sinasabi ng marami. Pag-akyat ng bahay ay napadaan si Roger sa makitid na koridor kung saan naroon ang mga nakasarang pintuan ng kwarto. Ang pag-iyak ay parang nagmumula sa dulo ng koridor. Si Roger ay maingat lamang na naglakad at lumapit hanggang sa makita niya dito ang isang medyo bukas na pintuan na kanya namang agad na binuksan. Dito ay nagulat siya at hindi makapaniwala sa kanya natagpuan. Natigilan siyang mabungaran ang isang babae na waring natakot din sa pagkabigla ng siya'y makita. Nakaupo ito sa isang lumang sofa. Kargang isang sanggol na umiiyak pa noon na siyang naging dahilan din kaya sila natagpuan ni Roger. Dumating na rin si Siberius sa kanyang tabi na mas lalo pang kinatakot ng babae. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong sasaktan. Pagmamakaawa ng babae habang mahigpit na niyayakap ang anak para ito maprotektahan. Si Roger naman ay kalmado lamang na nagtanong para ipakita sa babaeng wala siyang kahit na anumang hindi magandang intensyon. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Ang babae nagngangalang Victoria ay nag-iiyak, ay nanginginig sa pagkakaba. Sa mga mata niya ay makikita mong labis na pagkabahala at pag-asa para mahanap ang sino man na po pwedeng tumulong sa kanya. Aarestuhin mo ba ako? Sambit ni Victoria na makitang pulis na may hawak na baril. Napagtanto naman ng pulis ang pagkaseryoso ng sitwasyon, kaya't ibinabana nitong pagtutok ng kanyang baril. Pagkatapos ay mahinahon siyang nagsalita. Huwag kang mag-alala, hindi ako nandito para saktan ka. Isa akong pulis. Ito nga pala si Siberius, ang aking aso. Pagpapakilala ni Roger habang ang aso namang si Siberius ay tumabi pang lalo sa kanyang amo at tumingin na parang sinasabi, "Diba, sabi sa'yo na may tao sa bahay na to? Ano nga bang nangyari? Anong ginagawa mo dito nag-iisa?" Nang mapansin ni Roger ang kanyang nanginginig sa panlalamig, ay agad nitong hinubad ang kanyang coat para isabit sa balikat ni Victoria. "O ayan, nilalamig ka na ata na sobra." Wika nito na may pag-aalala at ang babae napangiti naman sa kanyang ginawa. Hawak ng mahigpit ang coat na nakabalot na sa kanyang katawan ay nagsimula ng magsadula si Victoria. "Ako nga pala si Victoria. Napunta ako dito kasi nanakbo kong papalayo. Inakala ko na magiging ligtas ako sa lugar na to na hindi niya iisiping maninirahan ako sa isang sira-sira at abandonadong bahay na kagaya nito. Sinong taong yun? At bakit ka lumalayo sa kanya?" "Ang aking asawa." Si Victoria at biglang napabuntong hininga. "Maaga kaming kinasal at noong unay mabait naman siya sa akin. Pero sa katagalan ay bigla siya nagbago. Bigla siya naging bayolente at mapagkontrol." Siya ay napaiyak na lamang ng bigla. "At nang maipanganak namin ang aming anak, ay tila binaliwala niya na lamang ito at hindi binibigyan ng atensyon. Nagsiselos, laging galit, natatakot ako na baka may gawin siyang masama." Naging seryosong mga tingin ni Roger sa kanyang napakinggan na tilang pagkapulis niya ay biglang nangibabaw sa kanyang pag-iisip. "Tama lang na lumayo ka. Ang unang prioridad ngayon ay ang masiguro natin ang kaligtasan ng mag-ina. Ang nais ko lang naman ay lumaki ang anak ko sa isang ligtas at maayos na lugar, malayo sa lahat ng kabagabagan at problema." Agad kinuha ng pulis ang kanyang radyo at kinontak ang police station. Nireport niya ang sitwasyon at hiniling ng agarang reinforcement at assistance. Si Roger ay nagpatuloy lamang sa pakikipag-usap kay Victoria. "Ako nang bahala sa'yo at sa anak mo, Victoria. Pangako ko sa'yo yan." Sambit niya ng may determinasyon. Ang babae ay tumingin kay Roger. Napapaibabawan pa rin ang pagkatakot at bahagyang pag-asa. Hinawakan naman ni Roger ang kanyang kamay para makaramdam ito ng pagkasigurado. "Ngayong nasa protection na kita, wala nang masamang pwedeng mangyari sa'yo.
lalo na sa anak mo. Sisiguraduhin ko ang inyong kaligtasan. Ang balita patungkol sa pagkaaresto sa asawa ni Victoria ay agad na nagkalat sa buong bayan ng mabilis. Ang mga taong dati natatakot sa abandonadong bahay ay nasasabik na ngayon sa malaking potensyal na pwede nitong ipagbago. Ang lahat ay nagbago. Salamat na lang sa determinasyon ni Roger sa suporta ng kanyang tapat na team. Ang proseso ng pag-aresto ay agad na nasimulan at ang paglalahad ng isiniwalat ng babae kung paano siyang detalyadong naabuso na pinatunay ng ilan niyang tama sa katawan ay sapat na para mas mapabilis ang proseso ng kaso. Napatunayan sa korte na si Victoria ay nasa seryosong kapahamakan kaya ito nanakbo at nagtago. Mabilis na nakasuhan ang asawa ni Victoria at nakulong. Nabawi din niya ang kanyang tahanan kaya magagawa na niya mapalaki ngayon ang kanyang anak ng masaya at ligtas. Matapos ang lahat, nang maayos na nagtapos ang kaso ay napapatitig na lamang si Roger sa abandonadong bahay dalang isang kaisipan. Nagkaroon siya ng idea na ayusan ang tahanan at mapagandang muli. Hindi nga sirang pader, bintana o pinto ang kanyang nakikita, kundi isang oportunidad na magpabago sa buhay at magbigay ng isang dahilan sa isang lugar na marami ng pinagdanasang paghihirap. Kaya naman, dahil sa tulong ng City Council at ilan pang mga residente ng bayan, ay nasimulan na agad ang renovation process. Nang naging maayos ito ay naging tahanan ito ng mga batang naghahanap ng maayos at ligtas na matitirahan. Pansamantalang mananatili doon ang bata habang hindi pa sila permanenteng naililipat o hindi pa sila nagiging maayos. Sa katagalan ay na-inaugurate na ang bahay na kinikilalang lugar na ngayon ng pag-asa. Maraming support groups ang nabuo at ang edukasyon at professional na training programs ay maayos na na-implement. Nang dating bahay na kinatatakutan, ngayon ay napupuno na ng pagtatawanan at pag-uusap na may kinalaman sa mga plano para sa hinaharap. Simula nito'y naging maayos ng buhay ng mag-ina. At ang lahat ng ito ay labis niyang pinagpapasalamat sa mabuting pulis at matapat nitong alaga. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong ito. Maraming salamat po.